90% ng mga negosyante sa Pilipinas ang optimistic o positibo ang pananaw sa hinaharap ng ekonomiya ng bansa ayon sa pag-aaral. Ang pagsiglang araw ng ating ekonomiya, ramdam maging ng mga bagito pa lang sa pagninegosyo. Balita hatid ni Cara David. Mahigit 20 taon sa Amerika ang mag-asawang Bernard at Pia Manuel. Sa simula, inisip nilang sa Amerika na sila mananatili at doon i-invest ang kanilang naipong pera. Pero nang bumagsak ang ekonomiya ng Amerika, nagdesisyon ng mag-asawang umuwi ng Pilipinas at dito magnegosyo. Sa palagay raw kasi nila, gumaganda na ang takbo ng ekonomiya sa ating bansa. The economy in the U.S. has gone down. It's harder for business owners to start up businesses over there. And yung market dito, we felt was better. The chances was better here in the Philippines. Food carts na nagbebenta ng iba't ibang pagkain ang napiling negosyo ng mag-asawa. At nagulat silang sa loob lamang ng 4 na buwan, lumago agad ang kanilang negosyo. We saw the growth of our economy. Nakita namin yung opportunities. We also want to encourage other people in the States na, hey, mag-invest dito. Yeah. Definitely. Hindi lang ang maliliit na negosyante ang nakakaramdam ng magandang business environment sa bansa. Sa isang pag-aaral, lumalabas na 90% ng mga negosyante sa Pilipinas ang optimistic sa negosyo at takbo ng ekonomiya. Ang optimism na ito ang isa sa pinakamataas sa mundo ngayong taon, kasama ang UAE, Peru, Indonesia at New Zealand. Nagsimula raw ang magandang outlook sa negosyo mula ng gumanda ang credit rating ng Pilipinas sa mga international agencies. Na-recognize na yan ng mga credit rating agencies, no? Yung Fitch, S&P, tsaka Moody's, yung 3 major credit rating agencies na ginawa tayong investment grade, first time in our history, no? It means parang parang stamp of good housekeeping na mga investors are safe basically from mga different major risks for sa ating economy. Ang paglago ng ekonomiya naramdaman din kahit sa real estate. Sa katunayan, dumoble ang laki at dami ng proyekto noong nakaraang taon ng isa sa pinakamalaking real estate developer sa bansa. Sa palagay nila, malaking bagay raw ang kampanya laban sa korupsyon ng gobyerno sa investor confidence na nararanasan ngayon. Dagdag pa rito ang mababang interest rates at loan packages ng mga bangko, kaya mas malakas daw ang loob ng mga negosyanteng mag-invest. The Philippines has a stable political environment right now, and the investors can see the structural reforms that are happening in our country. We also have very low rental rates compared to the rest of the world. So that's why they're bringing in their BPO offices here. But in addition to that, it's really the manpower. The strength of the Philippines is really our manpower. Cara David, GMA News.